Paano raw dinideliver ang limpak-limpak na pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Magsimula tayo sa bahay ni Congressman Zaldico sa 28 Ladybug Street, corner Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Ayon kay Orly Gutesa, dating security aide ni Ko na humarap sa Senado, dito umano unang dinadala ang pera. Let's focus on his particular testimony tungkol sa isang delivery noong December 2024. Sabi ni Gutesa, ang mga executive assistant ni Ko na sina John Paul Estrada at Mark Teksay ang nagbibilang at humahawak ng pera. Noong nasabing buwan, nagpunta raw si former ACT-CIS representative and now Benguet Congressman Eric Yap sa bahay ni Ko. Dala niya raw yung 46 na maleta. Kada maleta may laman daw itong 48 to 50 million. In total, that's roughly 2.3 billion. Although this allegation was denied by Yap, after bilangin dadalhin nila ang pera sa next destination, may codename sila para sa operations nila. Garbage delivery. Basura ang tawag nila sa milyong-milyong kickback ng mga politiko. From Pasig, ang next stop nila ay sa Horizon Residences, Shangri-La sa BGC, kung saan may condo unit raw si Ko. Diretso raw sila sa basement bago iakyat ang mga maleta sa 56th floor. 11 raw na maleta ang naiwan sa unit, while yung 35 or roughly worth 1.75 billion naman ang i-deliver sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Pagdating doon, bukas na raw yung gate at iiwan na lamang nila yung mga maleta. 3 beses daw siyang personal na nag-deliver sa property ni Romualdez. Pero ang ibang kasamahan niya raw ay regular daw na nagde-deliver, around 3 times a week. Base yan sa nakikita niya sa kanilang group chat. Aside sa Forbes Park, ang sabi ni Gutesa, dinideliver din daw yung pera para kay Romualdez sa Nara Street, South Forbes, Makati City at sa Aguado Residence, malapit sa Malacanang. But then again, Romualdez refuted this. Ang sabi niya, under renovation yung nasabing property sa Forbes since January 2024 at yung construction workers lang daw yung tao doon. Ang kwento ni Gutesa ay tumutugma sa kwento ng mga dismissed Bulacan District Engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Umamin sila na nagde-deliver din sila ng kickbacks kay Zaldico sa bahay niya sa Pasig at sa Shangri-La sa BGC. Parehong pangalan ang binanggit ni Alcantara na point person ni Zaldico na si Paul at Mark. Habang lumalalim ang investigasyon, mas nagkakabit-kabit ang mga piraso ng kwento. Pero kahit na may corroboration sa information, may mga duda pa rin tungkol sa credibility ng testimony ni Gutesa, lalo na matapos sabihin ni Attorney Rose Espera na hindi niya raw notarize o pinirmahan ang affidavit ni Gutesa. So, legit ba talaga yung kwento ni Gutesa? That's something the investigation still needs to prove. Ako si Patrick Cruz, Raptor Multimedia Reporter. Para updated ka, download the Raptor app and join the Philippine Politics channel.